What's up mga Coops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Legend of Lobo Chapter 2. Piercing the Halberd. Ang 4,000 year period ang pinakamadugong panahong na nakita ng China. Ito ang era ng Three Kingdoms. Isang magulong panahong ang nabuo dahil sa hindi pagkakaintindihan ng tinangkang pagbuklorin ang tatlong kingdom na Wu, Shu at Wei. Sa panahong iyon, madalas ang mga tunggalian para sa kapangyarihan. Pero sa lahat ng mga pinakamagagaling na mandirigma ay sinasabing ang lalaking ito ang pinakamalakas sa mundo. Si Lu Buhousen. Narating niya ang pinakatoktok habang marami siyang naiwan dahil isa siya sa mga 7 legends. Pag-usapan natin ngayon ang Zushou 176 DC. May mga nakasakay sa kabayo na mabilis na tumatakbo at mabibigyan ng pansin ang maraming mga paa na naglalakad. Sumigaw ang isa sa kanila na masama ang nangyayari, napakasama. At mas lalong nagmadali si Chen Gong, ang strategist ng pangkat ni Lobo para makabalik agad. Nagsalita din ang kasamahan ni Chen Gong na hindi posibleng nagkasalubong lang sila ng biglaan. Tinanong pa nito ang strategist kung mayroon sigurong hindi nagsabi ng ginawa nila ang kanilang pagmamasid sa paligid. Tinagot siya ni Chen Gong na kailangan na nilang bumalik agad sa kastilyo ng ZP dahil kailangan nilang ipagbigay alam sa kanilang Panginoon ang mga nangyayari. Nagtataka din si Chen Gong kung saan kaya nanggaling ang paparating na hukbo. At ang hukbong paparating ay sinisira ang bawat daanan nito, ang tunog ng 30,000 na mga yabag. Paparating na ang mga mananakop. Malalim ang paghinga ng ilan sa mga hukbo at may makabagong pananggalang at puno sila ng galit. Pumapagaspas ang kanilang mga bandila at nakita ng mga kasamahan ni Chen Gong na bandila iyon ng hukbo ni Yuan Shu. Nagtanong din sila sa kanilang mga sarili kung sino ang kasamang general ng hukbo, at nakita ni Chen Gong si Jiling, ang general na kasama ng hukbo ni Yuan Shu. Ang taong mapaniil na si Yuan Shu ay tinawag niya ang kanyang sariling ang emperador ng Sengoku World, ay tinangkang sakupin ang Zushua. Inutusan niya si Jiling na tapusin ang hukbo ni Lubo, at pinasamahan niya kay Jiling 30,000 na mga sundalo. Nag-usap ulit ang mga kasamahan ni Chen Gong ang tungkol sa kagustuhan ni Yuan Shu na sakupin pati ang teritoryo ni Lubo, at sa sapantahan nila ay marahil 30,000 ang mga sundalong kasama sa hukbong papalapit sa nasasakupan ni Lubo. Nagsabi na rin ang isang kasamahan ni Chen Gong na kailangan na nila madaliin ang pagbalik sa kastilyo ng ZP para makagawa na sila ng estratehiya para sa depensa. Sumang-ayon naman si Chen Gong pero dagdag niya ay kailangang makaabot muna sila ng buhay sa dapat nilang patunguhan. Nag-aalala na rin si Chen Gong sa maaaring mangyari, at parang nang-aasar na rin ang pagkakataon dahil nakita na rin sila ni Jiling at walang sabi-sabi ay isang mamamana ang lumapit para atakihin sina Chen Gong. At dahan-dahan niyang tinutukan ng mamamana ang pangkat ni Chen Gong, at nang sigurado na niya ang anggulo at pwesto, ay pinakawalan na nito ang kanyang palaso. Ang isang long-range weapon ay may 4 na simpleng aksyon. Ang lakas ng isang tao ay kayang magpalipad ng palaso sa layo na 400 meters. Pero depende ito sa kung sino ang titira ng palaso. Tinamaan ng isa sa mga kasamahan ni Chen Gong, at nang bumagsak ito ay babalikan pa sana ng strategist ang kanyang tinamaang kasamahan pero inutusan siya ng isa pa niyang kasamahan na iwanan na ito. Humingi ng tawad si Chen Gong sa napaslang niyang kasamahan at patuloy silang ng abayo pabalik ng Kastilyo ZP. Patira pa sana ng isa pang pana ang mamamana nang pinigilan ito ni Jiling at pinuri ang mamamana sa kanyang nagawa. Dagdag pa niya ay hayaan na sina Chen Gong na makatakas dahil maaalala nila ang lugar na iyon kung saan nawala sa kanila ang isa sa kanilang mga daga. Ipinangako rin ni Jiling na siguradong kukunin niya mula kay Lobo ang Zushou, at patuloy silang naglakbay papunta sa Kastilyo ZP. Nakarating din si Chen Gong sa Kastilyo ZP at pinag-isipan niyang mabuti kung anong pwede niyang maisip na estratehiya laban sa hukbo ni Yuan Shu. Paikot-ikot siya sa paligid ng mesa habang nag-iisip pa rin siya ng estratehiya. Dumating din sa puntong sinigawan ni Chen Gong ang kanyang sarili at sinampal niya ang kanyang magkabilang pisngi. May dahan-dahan namang lumapit sa kwarto kung nasaan ang strategist, at nakita ang napakalaking likod nito at napakahabang buhok. Matamang nag-iisip pa rin si Chen Gong sa harap ng mesa nang maramdaman niya ang presensya sa kanyang likod. Tilubo pala ang nasa likod ni Chen Gong at hinawakan nito ang ulo ng strategist habang tinatanong ng Flying General ang kanyang strategist kung ano ang pinag-aalala nito. Dito na nilahad ni Chen Gong ang malaking crisis na papunta ng kastilyo ng ZP. Sa mga oras na yon, pinapaligiran na ng 3,000 sa mga sundalo ni Lubo ang kastilyo ZP kasama ng 30,000 na sundalo ni Jiling. Kapag nahulog ang ZP sa kamay ng mga kalaban, sasakupan nito ang teritoryo ni Lubo. At kasama ng 8,000 na sundalo ni Lubo, mukhang walang pagkakataon na manalo sila sa hukbo ni Jiling.
Dagdag pa ni Chen Gang na napaka-imposibleng makasakop ng kampo para makapunta kay Jiling. Kaya pagkatapos ng sandaling pagdesisyon ay sinabi ni Lubo na siya na ang bahala at hinawakan nito ang isang piraso na nagsisimbolo sa hukbo ni Jiling gamit ang kanyang daliri. Nagulat naman si Chen Gang sa tinura ng Flying General at nilahad pa niya na para matalo ang hukbo ni Jiling na 30,000 ay kakailanganin ni Lubo ng 10,000, hindi 20,000 na mga sundalo. Hindi nila matatalo ang hukbo ni Jiling gamit ang kasalukuyan nilang bilang ng mga sundalo. Pinulot ni Lubo ang isa sa mga modeling nasa mesa na hugis kabayo, at nilagay ito sa harap ng mga modelo na sumisimbolo sa hukbo ni Jiling. Dito sinabi ni Lubo na hindi niya kailangan ng mga sundalo at itinulak niya ng modelong hugis kabayo pasagasa sa ibang mga modelong nandon hanggang matamaan nito ang modelong sumisimbolo kay Jiling. Itinamba ng modelo ni Lubo ang modelo ni Jiling, at sinabi niyang kapag ito ang ginawa nila ay magiging okay sila. Nagulat naman si Chen Gang sa sinabi ni Lubo, at sinabi niyang kakaharapin ni Lubo ng mag-isa ang 30,000 na sundalo, at kahit si Lubo ang kakaharap sa dami ng mga sundalong iyon ay maaaring maging imposible. Nagpanting naman ang tenga ni Lubo sa sinabi ng kanyang strategist, at naramdaman ni Chen Gang na nagkamali siya sa kanyang sinabi dahil tinanong siya ni Lubo kung tama ba ang sinabi ni Chen Gang na imposible para kay Lubo ang sinabi niyang plano. Sobrang gulat naman ni Chen Gang sa naging itsura ni Lubo dahil naramdaman niya na parang may mangyayaring kakaiba. At sa hukbo ni Liu Bei na nasa Xiaopei, nakahiga si Liu Bei sa dingding na pumapaligid sa kanyang lugar, at sinabi niyang hindi niya ito inaasahan at iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Jiling sa lugar na iyon. May katabi siya na nakaupo sa dingding at sinabihan ni Liu Bei ito na ang dami na niya naiinom. Nabanggit naman ni Zhang Fei na ang nandun pala ay utusan ni Yuan Shu, at dagdag pa niya ay gawin na nito ang dapat nitong gawin. Dahil nag-iinit na ang kanyang dugo dahil sa panggigigil kaya bakit hindi siya iinom. Tinawag naman nito ang katabi ni Liu Bei at sinabi ni Guan Yu na ang kanyang tanging silbi ay protektahan ang buhay ni Xuande. Napaupo naman ng maayos si Liu Bei at binanggit nitong pwede sila lumaban at mamatay ng may dangal, o sumuko at mabuhay ng miserable. Napaisip siya ng mabuti kung alin doon ang magiging mas maayos. Sa harap ng Kastilyo Zaipi ay nag-uusap ang mga sundalo ni Jiling, at may nagsabi na pag-uwi niya ay madami siyang iinumin at sasama siya ng isang gabi kasama ng isang magandang babae. Itinuro naman ng isang sundalo sa kanyang kasama ang inukit nitong tigre ng kanilang general na si Jiling sa kanyang sarili, pero sinabihan siya ng kanyang kasama kung ano ang tinuturo nito dahil pusa ang nakikita niya, pero galit na sumagot din ng isang sundalo at pinagdiinan na isa yung tigre. Bigla namang may dumating sa harap ng hukbo ni Jiling, at naramdaman nila ito dahil sa isang ubod lakas na pagtapak ng isang kabayo sa lupa. May nakita ang hukbo ni Jiling na isang anino sa di-kalayuan, at nagtatanungan pa sila sa isa't isa kung ano ang nakikita nila sa di-kalayuan. Nagkakaasaran pa sila pero patuloy ang pagtatanong nila sa isa't isa kung ano ang aninong iyon. Nagtanong na rin sila kung saan ito nanggaling, at isa sa kanila ang nagdesisyon papaliparin niya ito ng malayo habang hawak ang isang sibat. At nang itatapon na niya ang sibat ay sa kanya nakita ang Flying General na si Lu Buhausen na dala-dala ang bandila ng kanilang hukbo. Gulat na gulat ang mga tauhan ni Jiling sa nakita nilang iyon at sabay-sabay silang nagsigawan na nandun na si Lubo. Nagulat naman si Liu Bei sa nangyari at nagulat siya sa ginawa ni Lubo kung saan dumaan siya sa gitna ng 30,000 na hukbo papunta kay Jiling. Nakita ni Liu Bei kung paano nahati ang lugar ng digmaan dahil sa ginawa ni Lubo. Si Chen Gang pala ay kasama ng Flying General sa ibabaw ni Red Hair habang patuloy itong naglakad sa gitna ng hukbo ni Jiling. Tumigil pansamantala si Lubo at maya-maya ay isinigaw ito ang kanyang pangalan at ang pagdeklara nito at ang pagtaas ng bandilang dala-dala niya na tapos na ang digmaan. Nagulat ang mga tauhan ni Jiling, pero matapang pa rin na tumayo si Lubo sa gitna nila at patuloy na natakot si Chen Gang sa pinaggagawa ni Lubo. Kulat man ng mga tauhan ni Jiling ay nakita naman ang Flying General ni Jiling at sinabing dumating na rin ito. Dahan-dahan namang lumapit ang tigreng kinasasakyan ni Jiling kay Lubo at tiimbagang nagtinginan lang sila pati na rin ang mga kinasasakyan nila. Tinanong naman ni Jiling si Lubo kung sa tingin ba niya ay kaya ba nitong pigilan ang 30,000 na mga sundalo niya ng siya lang at ang kanyang kabayo. Sumang-ayon naman si Lubo sa tanong ni Jiling, at pinagtawanan lang si Lubo ng mananakop. Pero dahil walang pinagbago sa itsura ng Flying General ay hinamon ni Jiling si Lubo na pagpustahan nila ang sinabi ng Flying General.
Dito na itinuro ni Jiling ang isang halberd na nakatayo sa tuktok ng burol, at hinamon niya si Lu Bu na kung kaya ni Lu Bu na matusok ito gamit ang isang shot mula sa isang pana, na kapag nagawa ng Flying General na matusok ang halberd sa napakalayong distansya kung nasaan sila, ay matatapos ang digmaan kaya perpekto kung mangyari ang sinabi ni Jiling. Pero kung hindi ito magawa ni Lu Bu ay may kukuning importante sa kanya si Jiling, at yon ay ang buhay ng Flying General. Nahintakutan si Chen Gong sa sinabi ni Jiling, at sinabi pa ng mananakop na siya mismo ang kukuha ng buhay ni Lu Bu. Nahulog naman mula sa kabayo si Chen Gong at nakiusap ito kay Lu Bu na binubuyo lang siya ni Jiling para makuha ng mananakop ang buhay ng Flying General kaya't pinakiusapan pa niya si Lu Bu na huwag mahulog sa patibong ni Jiling. Isinalarawan pa ni Chen Gong na isa itong one-sided bet na ang pagtira sa isang target ng ganon kalayo ay imposible. Pero katulad ng nasa Castillo ZP sila ay nagpanting ang tenga ni Lu Bu at sinigurado niya ang sinabi ni Chen Gong na imposibleng magawa niya ang pinapagawa ni Jiling. Naghanda ng sarili si Lu Bu, at bumaba siya sa pagkakasakay kay Red Hair. Sinigurado ni Lu Bu ang pwesto kung saan siya titira, at napatawa na lang si Jiling habang sumang-ayon siya sa tanong ni Lu Bu at nag-utos na dalhan ng Flying General ng isang bow and arrow. At naisip ni Jiling na kung magawa ni Lu Bu na matira ang halberd ng ganito kalayo ay may plano naman sila. Tinanggihan ni Lu Bu ang bow and arrow na dinala sa kanya, at inutusan si Chen Gong na dalhin sa kanya ang bandilang dala-dala niya. Sinunod naman ni Chen Gong ang inutos ni Lu Bu at napasabi siya na mabigat ang bandila. Tinanong niya ang Flying General kung paano nabuhat ito ni Lu Bu ng isang kamay lang. Natanggal naman ni Chen Gong ang bandila sa pagkakatarok nito sa lupa pero dahil mabigat nga ito ay natumba siya na hawak ito pero papunta naman kay Lu Bu ang bandila. Tinabi ni Lu Bu na ang bandila lang ang kailangan niya pero sinigurado ni Chen Gong ang sinabi ng Flying General. Tinanong rin ng strategist kung ano ang gagawin ni Lu Bu sa bandilang iyon. Ikinasa naman ni Lu Bu ang bandila para tirahin ang halberd sa malayo. Isang long-range weapon na bumubuo ng apat na simpleng aksyon, handa, puntiryahin, siguraduhin at tuod-lain. Ginawa naman ito ni Lu Bu, at naghanda na siyang itira ang napakabigat na bandila. Itinutok niya ito papunta sa halberd sa itaas habang nakamasid ang hukbo ni Jiling, at habang nakamasid si Chen Gong ay sinigurado ni Lu Bu ang pwesto ng bandila papunta sa halberd. Gulat na nanonood ang mga sundalo ni Jiling, at makikitang may nakaabang sa likod ng halberd na isang sundalo ni Jilang na may hawak na sandata. Maya-maya ay inihagis ni Lu Bu ang bandila ng napakalakas papunta sa halberd, at lumipad ito na parang dragon. Humanda naman ang sundalong naghihintay sa may halberd at binalak na paluyin ang arrow na papunta sa halberd, pero laking gulat niya ng isang napakalaking bandila ang nakita niyang papunta sa kanya, at nadurog ang sundalong ito nang dumaan sa katawan niya ang bandilang inihagis ni Lu Bu at nagulat ang lahat ng nagawa ng Flying General na matudla ang halberd. Nang nakamasid sina Liu Bei, Zhang Feng at Guan Yu sa ginawa ni Lu Bu, at naiiyak na tuwang-tuwa si Chen Gong na nagawa ng Flying General ang nakakagulat na tagpo. Pati si Jiling ay nagulat sa ginawa ni Lu Bu, at sa harap ng 30,000 na sundalong uhaw sa dugo ay isang kagulat-gulat na pangyayari ang nagpawala ng kagustuhan nilang lumaban, at ang digmaan ng Zushu ay natapos sa isang tira lang. At habang matatag na nakatayo ang bandila ni Lu Bu ay tinanong niya si Chen Gong kung anong tingin niya sa bandila nilang nakatayo sa malayo. At nang nakabalik sila sa palasyo ay sinabi ni Chen Gong kung gaano siya ninerbiyos sa pagtira ni Lu Bu, pero nakakagulat talaga ang tirang iyon para sa kanya. Nagawa iyon ng kanyang Panginoon na si Lu Bu Hausen, ang lalaking kayang gawin ang mga imposibleng-posible. Isinalarawan niya ang tunog ng bandila nang ito ay lumilipad, pero nang sinabi ni Lu Bu na hindi niya kailangan ng mga sundalo ay naguluhan siya dahil hindi siya makapaghintay. Pero nadismaya man ang mga hukbo ng kalaban, ay nakita naman ni Chen Gong ang pagbukas ng dadaanan sa kaparangan, at dito na nagtapos ang Chapter 2, abangan ang 2.1 bukas. Sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin, malaking tulong po ito sa akin, maraming salamat po. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.